Love you, mami. Okay ka lang. Opo. Eh, ba't umiyak ka? May lami. Ano? Anong nararamdaman? Anong bakit? Wala po. Eh, ba't ka umiyak? Wala po. Nagpapasalamat lang po ako. Halo mga mamis, alam nyo ba, grabe nga yung naging trangkaso ni Kyle ngayon. Yung tipong ayaw niya na nga talaga kung umalis sa tabi niya. Malaki na nga si Kyle pero pag nagkakatrangkaso talaga to, ayaw niya talagang humihiwalay sa akin. Anak, mawawala din yan, ha? Iniindan niya nga talaga dyan yung sakit ng ulo niya. Nakatulog naman na siya ng 2 beses. Pero pag nagigising nga, masakit nga daw yung ulo niya. Relax ka lang, ha? Ayaw. Kahit mag-relax ako, ayaw pa nga. Ano bang ayaw? Ayaw, masakit pa rin. Oo nga, anak, mawawala nga yan. Ha? Oh, pwede na kami kumain ng daddy mo. Ayaw, okay. Dito lang kami. Walang kakain. Walang kakain. Pag aalas 12 na nga rin pala ng tanghali nito, gutom na talaga kami ng daddy niya pero ayaw nga talaga magpaiwan ni Kyle. Kaya naman sabi ko nga sa kanya, dito nga lang talaga ako sa tabi niya. Katulog na nga lang dito sa gilid yung daddy niya sa sobrang gutom. Kaya naman, habang nag-edit nga ako dito, ayaw talagang hindi nakayakap sa akin si Kyle. Daw mamaya kapag nakaiglip siya, bigla na nga lang daw talaga ako umalis. Diyos ko po. Habang nag-edit nga ako, talagang hinihilot ko dito yung ulo ni Kyle. 1 to 10, gano'ng kasakit? Masakit, 9. Mawawala yan. Sige na. Mawawala yan, ha? Love you na. Sabi ko. Ha? Sarap ulo mo. Mawawala na yan. Kasi Pinahidan ko na nga pala si Kyle dito sa may sintido niya ng Vicks tapos sinilot ko nga ulit siya. Kumain na nga din pala dito si Kyle at hinatidan na nga lang siya dito ng daddy niya tas napaliguan ko na rin talaga siya. Lamig na tubig talaga yung pinaliligo ko sa kanya. Tapos maya-maya nung nakapagpahinga siya ito at binuksan ko na nga talaga dito yung lalabay para nga mas makatulog siya ng maayos. Kahit sino nga hindi makasundo ni Kyle kahit na yung daddy niya. Minsan nga kahit ako pa nako no talaga yan. Umabi nga daw ako sa kanya para makatulog daw siya dahil ang iniisip nga daw niya baka daw mamaya umalis daw ako sa tabi niya. Diyos ko po. Wala na nga lang talaga ako nagkaroon dito ng baby. Baby ko naman daw talaga siya. Sabi ko nga sa kanya, kaya ka lang naman ganyan dahil may nararamdaman ka. Pero sweet talaga to si Kyle lalo na kapag nandito nga kami sa bahay. Hindi nga talaga kami makakakain ng daddy niya pag nagsabay kami kaya sabi ko nga sa kanya mauna na siya. Maya-maya nga dumating na rin pala yung daddy niya dito at mabilis lang din talaga kumain yan. daddy mo muna, ha? Anak, kakain lang Sige, ako saglit lang yan. Saglit lang kumain yan. Eh, Wait lang, ha? manlalatayan pag di kawain yan. Saglit lang ako. Nagugutom na yung mami mo. Hirap-hirap talagang convincehin ni Kyle. Buti na nga lang talaga at pumayag siya kaya naman yung daddy naman niya ngayon yung kayakap niya. Mamadali nga din talaga akong kumain dito dahil minamadali din talaga ako ni Kyle dahil tinatawagan niya nga ako. Kinuha ko na nga din pala sa ref yung cool fever niya tapos nilagay ko na nga dito sa noo niya. Pinakuha na nga rin pala sa akin ni Kyle yung fruits niya kaya naman ito pinakain ko na nga sa kanya. Dahil konti lang talagang rice yung nakain niya kanina. Pagkatapos naman kumain ni Kyle, kinuha na nga ng daddy niya para mailagay daw sa ref at makain nga ni Kyle yung tira mamaya. Umiga na nga rin pala ako dito sa tabi ni Kyle para nga makatulog na talaga siya. Kwento ng kwento dito, maya-maya, sumakit na naman daw yung ulo niya. Pero nung nakatulog nga si Kyle, na naginip nga talaga bigla yan. Una, natatawa pa ako kasi kung ano-ano talagang sinasabi ni Kyle dito. Pero sa mga sinasabi nga ni Kyle sa akin, nagulat ako tapos parang kinakabahan talaga siya. Kaya naman, medyo natakot talaga ako tapos sinanap ko na din pala yung daddy niya dito. Niyak-niyak na nga din pala ako dito sa mga sinasabi ni Kyle. Ako talaga ako, tapos ito, pawis na pawis nga talaga si Kyle, napakalma ko naman siya. Tapos, nung tinanong ko nga siya kung anong nangyari, hindi daw niya alam. Sobrang pawis na pawis nga lang talaga siya. Dala na lang din siguro talaga ng lagnat ni Kyle. Kung kinahaponan naman, sinat na nga lang yung meron si Kyle, kaya naman ito, nagyaya nga siya dito lumabas. Nagkikrave nga daw talaga siya sa bulda. Kaya naman, pinapili na nga siya dito ng daddy niya. Hindi na nga lang talaga dapat, pero ayaw nga pumayag ni Kyle. Kaya naman, sinama na nga namin siya para mahanginan na nga din talaga at makapaglibot. Bili na nga din pala ako dito ng butcheron ko. Nakita nga ako dito nito, kaya naman bumili na ako ng 2 at sobrang mura lang din talaga niya. Napabili na nga din pala ako dito ng sherbet pero maliit lang dahil sobrang favorite ko talaga to kahit inuubo nga ako. Nagugutom nga daw si Kyle kaya naman nagyaya nga siya dito na huminto sa may barbecuehan kaya naman pinakuha ko na nga siya dito ng mga gusto niyang kainin. Tapos nagulat ako, bigla na nga lang talaga sa akin yumakap dito si Kyle at sabi niya nga sa akin,
ngayon, pupunta nga daw siya sa e-bike. Para nga din, hindi na talaga siya mahamugan at hapon na nga nito. Medyo masama na naman nga daw yung pakiramdam niya dito. Buti na nga lang talaga, naubos niya tong mga pinagkukuha niya. Tapos, kinis niya nga talaga kami dito ng daddy niya at thank you nga yan ng thank you si Kyle. Kinagabihan nga, pag uwi sa bahay, pinaliguan ko na nga kaagad yan at hindi na rin pala kumain si Kyle dahil busog pa nga daw siya. Lagnat na naman nga si Kyle, kaya naman, kinabit ko nga sa kanya yung thermometer para malaman ko. Yun lang, thanks for watching, bye-bye!